Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa serye ng gawain at ginawa ng Diyos at ng Banal na Espiritu sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Gawa, Kabanatang 20 or Acts chapter 20. At doon po tayo sa may verse 17. Acts 20 verse 17. Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, "You yourselves know how I live among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ." Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po'y nagpapasakop sa inyong kalooban at inihingi namin ang inyong pong tulong sa amin. Ang aming kaisipan ay tulungan, ang aming mga puso ay tulungan din para mga salita po ninyo ay maunawaan po namin at maipamuhay po namin ito para sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay at para sa inyong kaluwalhatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Ang pagkihiwalay ng mga mananampalataya at ng kanilang mga manggagawa ay hindi masayang pagkakataon. Karamihan ng mga misyonero galing Western, hindi po West ng Pilipinas, is mga puti na mga misyonero. Pagkatapos po nilang nagmisyon, binibigyan po sila ng 1 taong pahinga. Or minsan, after 6 years nila sa field, binibigyan sila ng 1 taon na magpapahinga muna, wag muna silang pupunta sa kanilang mga misyon. At pag nangyari po yun, yung magpapaalam yung misyonero, kung 1 taon lang at babalik siya, they can wait. Pero pag sinabi ng misyonero, di na ako babalik, at di ko alam kung makakabalik pa ako, hindi po ito isang masayang pagkakataon. At hindi ito isang, alam mo yun, nakakatuwa, na natutuwa ang manggagawa dahil merong nabuong simbahan. Pero hindi na sila magkikita at hindi nila alam kung magkikita pa sila ulit. Iba pong usapan po yun. Kaya mga kapatid, dati pong talakay na ang pagpapaalam ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. At bago po tayo mag-dive on that, alalahanin po natin, mula po chapter 19, tinatalakay na po natin ang pagmimisyon ni Apostol Pablo sa Efeso. Yung unang bahagi po ng chapter 19, that is verse 1 to 7, natalakay po natin ang mga convert. In verse 8 to 10, ang mga disciples. In verse, pagdidisipulo ng mga konbertido. In verse 11 hanggang verse 20, ang milagrong na pangyari. At obviously, meron ding nanggagaya nito. Sa verse 21 hanggang verse 41 ng chapter 9, ating pong napag-usapan at natalakay yung riot na nangyari against Paul and the gospel. In chapter 20 verse 1 hanggang verse 16, meron po tayong nakitang break na kung saan si Apostol Pablo ay iniwasan mo na yung riot at nung mapahinga yung riot, pumunta po siya sa Macedonia ulit. Hindi natin alam fully if the same farewell ang kanyang ginawa sa mga lugar na po yun. At isa pong malinaw na bagay, ang pagtuturo po ng salita ng Diyos ay patuloy niyang binigyan ng pansin at tuon.
At ang kanyang pangangaral, mga kapatid, is from morning up to daybreak. Ibig sabihin hanggang bukang liwayway. Mahirap no? Sana ganun lahat yung manggagawa ng Diyos at ganun din yung mga nakikinig. Meron pa pong mga ganun, no? Na mga mananampalatayang natitira sa mundong iba pa. Pagugulat kayo. Meron pang ganun. Sa China, ganun po. Yung mga ibang nako-convert doon dahil sa salat ng pagdating ng pangangaral o mga ngaral sa kanila, yung mga Kristiyano. May pagkakataon na yung isang pastor, tinanong yung mga tao, ng mga Chino na save. Sabi na, hanggang anong oras ako mangangaral? Expecting na bibigyan siya ng isang oras. Sabi ng mga Chinese na mga Kristiyano, hanggang kaya mo. Sabi na, kaya hanggang hapon, kung kaya mo hanggang bukas, we'll do it. Sa atin, medyo kukunti na, no? Pag isang oras na ligagano yung mga born again, at may gagawin pa sila, et cetera, et cetera. But anyway, mga kapatid, we cannot compare with that. At yun po yung kalagayan nila. Iba po yung kalagayan natin. Wala sila sa lugar na sila ay busy ang komunidad. At sa ang Pilipinas, kahit pa paano, busy ng kaunti, yung iba nagpapaka-busy lang. Pero paano ang farewell ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatiran sa Efeso? Mga kapatid, dalawang bagay po yun. In chapter 20, verse 17, hanggang matatapos po yung chapter 20, meron pong dalawang bahagi tayo makikita at pwede makita. But you can also divide it in the way you want. Pero para sa akin, mga kapatid, ang verse 17, at aabot po yan hanggang verse 25, patungkol po yan sa pagpapaalala ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo sa mga taga-Efeso. Kaya, he reminds them of his ministry. And then in verse 26 hanggang matapos na po yan, hanggang verse 38, tinalakay po dyan of he reminds them of their ministry. He reminds them of his ministry. At yung ikalawang punto po niyan, he reminds them of their ministry. At sa ilalim po ng he reminds them of his ministry, pag-uusapan po natin ang kanyang audience. Pag-uusapan din natin ang kanyang service, ang kanyang attitude, yung kanyang struggles, yung kanyang teaching, at gayon din po yung kanyang desire. At isa-isayin ko naman po yan as I move on. Sinong kausap ni Apostol Pablo? Ayon sa kwento po ni Dr. Lucas. Ayon po sa verse 17, sabi niya, now from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. Mga kapatid, yung eksena is, hindi siya nandun mismo sa loob ng Efeso si Apostol Pablo. At yung mapa na naman sa likod ninyo, kapag nakita niyo po yung kanyang third missionary journey, pag nasa lugar po kayo ng Turkey sa time po natin, sa time nila is Asia Minor, kung nandito ang Efeso, nandito po yung Miletus malapit sa may dagat. Okay? At doon po sila pinatawag. Okay? Pinatawag sila at doon na po sila pinapunta. Hindi natin alam why. It's either may assumption. Pwedeng pinapunta sila doon para hindi na siya magdulot pa ng kaguluhan sa Efeso, or pagkatapos siya sila makausap, babiyahe na ulit siya ng dagat to go to Jerusalem. Okay? Yun po yung mga assumption. Kaya lang, si Dr. Lucas ay silent about that. Kaya dahil silent si Dr. Lucas, hindi po linagay, di na natin kailangan problemahin, baka magka-high blood na tayo kasi kakaisip kung ano yung pinoproblema ni Dr. Lucas ni Apostol Pablo. Hindi kasi yun ang main concern nito. Ang main concern nito yung kanyang pagpapaalam. Sino yung kanyang kausap? Hindi po lahat ng mga mananampalataya kamukha sa kapangkaraniwang sistema ni Apostol Pablo. Ang kausap lang niya ay mga elders ng church ng Ephesus. Hindi rin lahat ng elders ng churches.
Kapag pinag-uusapan natin, mga kapatid, yung kanyang mga kausap, sino yung elders? Sino yung mga tinatalakay, pastor, na mga elders? At sino-sino ang mga yan? Mga kapatid, pag pinag-uusapan po ang ideya ng elders, yung pagkakalagay po nito ay nakalagay sa presbyteros. Karaniwan, ang mga yan ay tinatawag na elders o matatanda ng iglesia. Sila pa ay matatanda lang ng iglesia. Sila lang ba ay mga elderly people in the church? Ganun ba yung ating qualification pag tinawag ni Apostol Pablo na mga elders of the church? No. Meron pong certain qualification when we call the elders. Nais kong samahan niyo po ko sa aklat po ng Titus chapter 1. Samahan niyo po ko doon. Titus chapter 1. Titus 1 verse 5, nandun na po kayo. Ito po yung, pag sinabing elder, malinaw po ito sa mga mananampalataya at sa mga simbahan ng mga born again, kung ano ang pinag-uusapan. Tingnan po natin ang verse 5. Sabi po ng Titus 1, "This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you." E di, pinag-usapan, parehas po yung pinag-usapan, pinatawag ni Apostol Pablo yung mga elders ng simbahan ng Efeso, at parehas po yung pagkakagamit ng salita diyan, elders din. Sabi niya, sino ito? Sabi ni Pablo kay Tito, magtalaga ka ng mga elders o mga matatanda ng simbahan na mangunguna para sa iglesyang ito. Verse 6, "If anyone is above reproach, the husband of one wife." Pastor, hindi pwedeng pastora, hindi. Kahit kailan, yung pagkakalagay malinaw, sabi niya, husband, kung ito po nakalagay, the spouse has only one spouse, baka uubra po yung pastora. Hindi po siya pwede. Pastor, kapag yung church, yung namumuno sa kanila, pastora, problemado na kagad yung church. Alam mo, yung simbahan hindi na kagad sumusunod sa Bible. Pastor, noon may mga prophet. Mga prophet yun, itinalaga ng Diyos with a certain role para gawin po yung kanilang mga ministries. Pero ito, malinaw ang pagkakalagay. Pag mag-a-appoint si Tito, ang i-a-appoint niya dapat ay lalaki na isa lang yung asawa. Pwede ba yung pastor o yung elder, babaero? Hindi pwede. Disqualified na po yun. O merong pastor, nagkabit siya, tapos na-disqualify. Tapos sabi ng mga kasama niyang pastor, let's give him a second chance. Hindi po pwede yun. Iba pong usapan ng disqualification na to. Maselan masyado. Ang malupit nun, binalik sa ministry. After a while, nagkaroon siya ulit ng kabit. Ang kabit niya, asawa ng mga pastor. At ibinalik ulit sa ministry. Ang sabi nila, will give him the second chance. Actually, third na, no? Pastor, kasi marunong tayo magpatawad. Pwede po tayo magpatawad. Pero iba po yung qualification in the eldership. Hindi to laro.
Hindi ito yung palit-palit lang basta-basta. Susunod, and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination. No, kapag yung anak ng pastor matigas ang ulo, di pwede. Verse 7, for an overseer, ito rin po yung tawag sa elder. Ang tawag sa elder ay overseer, as God's steward, must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain. Yung pastor nagpapayaman. Mga kapatid, pastor, mayroong pastor na mayaman. Iba pong usapan yung pastor na dating mayaman at iba po yung pastor na nagpapayaman. Yung iba gusto nila yung offering, marami, para sila yung nagmamanage ng finances at sa kanila lahat yung tithes and offering. Iba-iba po yung pag-handle ng finances. Baka kala nyo, pastor, yung finances paano? Karaniwan, sa Catholic Church, lahat po ng offering bibigay sa priest. Kung sino po yung nagmisa, ibibigay sa priest. Kaya ayon sa kanilang ibang mga pari, ayaw kaming bigyan dun sa misa na maraming tao, lalo na sa panahon ng piyesta kasi pinakamaraming offering yon. At marami din nagpapabinyag. Hindi ko alam yung kanilang mga accusation. Pero yung iba, nagmi-ministeryo para sila kumita ng maraming pera. Isa sa mga mahirap na ginagawa, yung mga pastor pinapasok nila dun sa nagtitinda ng kung ano-ano, especially nagtitinda ng vitamins. So, pag guminom ka nito, lalakas ka. Lalakas ka talaga dahil si pastor pa yung magbebenta sa'yo. May kasama pang prayer. Kaya ang iba tinatarget nila, pastor. And then they put the pastor in the business. Tuloy yung pastor, sa halip na nangangaral siya ng salita ng Diyos, ipinapangaral niya yung kanyang binebenta na produkto hanggang sa pangangaral. Mali ba yun? Mali po. There is a place for that. Paano, pastor? Do you judge yung mga nagdinegosyo? No. Hindi po. Hiwalay po yung sa pulpit ministry, hiwalay po yung negosyo. May kaibigan akong pastor, meron silang maliit na restaurant. As in, di naman siya ganun kalaki. Sabi ko, pinag-usapan namin na one time. Paano? Yung pastor, gusto mo bang, okay lang ba na may involve siya sa business? Pares namin alam niya na alam ko na meron siyang business. Sabi niya sa akin, pag hindi siya kaya, pastor, financially, they have to do that. Then, sabi niya, yung sa amin, bago ko na-involve sa ministry, business namin ito. Pinipilit kong hindi ako sumali doon sa business namin. Yung wife ang nagmamanage doon sa business. Kaya minsan gusto siyang interviewin ng 700 Club at ipakita na yung pastor ay nagninegosyo. Tinendar niya yung 700 Club. Sabi na, ayoko. Hindi ako ma-involve sa business namin. Yung wife ko ang nag-i-involve. Hindi, mas marami kayong kikitain kapag ipapalabas natin ito. We just need what is enough. At hindi namin kailangan ng maraming customer. We have enough. Sabi niya. At nagalit yung 700 Club. Wala po ako magagawa. Hindi niyo ako pwedeng interview. Hindi niyo rin pwedeng ipakita yung mukha ko sa 700 Club na palabas. Marami po mga pastor that they get involved. Can we judge them? No, please. Pero kung yung pastor, ang bukang bibig na lang niya ay yung negosyo, even going to the teaching ministry, malaking problema na po yun. Ano po? Bakit, pastor? Do they have enough? Meron ba silang enough to sustain their life? Kapag hindi po, don't judge them. If they get involved on a business,
enough ba yung nare-receive nila sa mga church or not? Pag hindi po siya enough, then don't just them that they can involve. Pero, kapag na-overcome na po siya ng business yung kanilang pangangaral, then may problema na po yun. Ang pinakamalupit ay ginagamit ang pulpit para sa kanilang pagkita ng salapi. Okay? Yung pagtaas ng offering, para sa kanila kasi lahat yung offering, then din yung kanilang ginagawa. Tapos, malaking problema po yung mga gano'n. Hindi rin pwedeng mayabang ang pastor. Lasenggo. Pastor, kapag yung pastor mayabang, bantayan natin lahat po tayo may tendencing maging mayabang. Ano po? Baka sabihin nyo, pastor, meron mga hindi mayayabang. Kayo naman may kanya-kanya tayong kayabangan. Di ba ibang itsura nga lang? May mayabang sa basketball, may mayabang sa volleyball, may mayabang sa pag-aaral. Depende lang kung ano lang po yung pinag-ayabang natin. Minsan, kunwari ka lang hindi mayabang ka pa din. Meron tayong... pero kapag naturally mayabang yung pastor, malaki po yung problema noon. Pastor, nakapagyabang siya minsan. Wag naman ganun. Kasi may mga tendency naman tayo. Give room for mistake. Nag-grow po lahat po ng mga mananampala. But this is the general qualification. Self-hospitable, lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. Pinakamahalaga in verse 9, he must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine. Ang pastor dapat maalam sa Biblia. Pag hindi siya maalam, pastor, pwede siyang mag-grow, pwede po siyang matuto. Pero pag hindi, malaking problema po yon. Pero madali ba gawin ito? Hindi po madali. Hindi madali ang pag-aaral. Hindi madaling, pastor, magbabasa lang tayong commentary. Sige, pwede naman po. Pero para may ugnay-ugnay mo siya, yung binasa mo bang commentary, ugnay-ugnay ang kanya sinabi patungkol sa ideya ng inaaral mong mga salita. Kaya yun po yung qualification po ng elders. At tinatawag din po itong overseer. At umatras po kayo, aabutan nyo yung unang Timoteo. Sa unang Timoteo chapter 3, meron din pong qualification. At parehas lang sila halos ng definition po ng Tito. Chapter 3 verse 1, sabi na, the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseers, parehas po sila, the elders and overseers. Kapag binasa nyo po ang mga yan, yung mga titulo, overseer and elders, kapag ibang salin po ang ginamit po ninyo, iba po yung nilalagay po nilang mga salita. Minsan hindi overseer ang nilalagay, ang nilalagay bishop. Are there levels in the ministry of pastors, tapos may bishop? Wala. Nasabihin nila, pastor, ito. Pag magpapakilala yun, mga tipapakilala, ito si pastor, ito si bishop. Wala pong ganun, parehas lang po yun. Sabi dito, elder, overseer, pag tinignan nyo sa ibang mga salin po ang mga yan, ang mababasa nyo, o kahit po sa diksyonaryo, ang overseer sa New Testament ay tinatawag ding bishop. Si bishop, si elder, si pastor, pare-parehas po, walang mataas dun. Pastor, meron silang tinatawag na bishop. Kasi gusto nila merong mataas. Sabi ng Bible, ang bishop hindi mayabang. Bakit bishop? Masarap po kasing tinatawag yun.
Tatawagin kang pastor, maganda din, ano? Pero pag tinawag kang bishop, iba po yun. Para tumataas ng 4 na pulgada yung sapatos mo, yung tsinelas mo. Pag, let's call on bishop. Iba po yung tawag. Pag si pastor, to. Pag si bishop. Alam mo sabi po nung kaibigan kong bishop, sabi ko, pastor, ba't ka nag-bishop? Sabi na, Bobot, matandaan, senior citizen na kasi. No? Ganito yan, Bobot, sabi na. Kapag ako mag-i-invite ng mga pastors, at meron akong gustong gawing activity, kamukha ng ginagawa natin, nagtuturo tayo, sabi niya. Kapag hindi ako bishop, wala akong maiimbita ang mga pastor, kukunti lang. Sabi ko ba? Pero dahil bishop ako, iimbitahin ko mga bishop. Dahil bishop ako, pupunta yung mga bishop, kasama yung mga pastor. Pero alam mo na walang level yun, di ba? Oo, alam ko. Kaya ganun po para sa kanya, ginagamit niya yung title, bishop, para makaabot siya ng marami mga pastor sa kanya mga ginagawang ministry. Kasi sabi niya, pag hindi ako bishop, walang pupuntang bishop, hindi ako makakagather na tao. Kaya ginagamit ko yun. Ayaw niya nga nagpapatawag ng bishop sa amin, nagagalit. Tigilan niyo ako, sabi niya. Madali lang naman mag-bishop. 5,000 lang. Babayaran ko yung nag-o-ordain. Then pwede na ako magka-bishop. Bibigyan na ako ng ID. Pero ngayon nag-invento pa sila ng level. Merong level 1, level 2, level 3. Deacons, mababa. Tapos si pastor, mas mataas. Pagkatapos si reverend. Pagkatapos si reverend, meron ng bishop. Pag tinawag niyo po sa formal na usapan, hindi po pangkaraniwan tinatawag sa Western countries ang mga pastor na pastor. Hindi sila tinatawag, pang-Pilipinas po yan. Tayo po yung malimit na gumagamit na pastor. Ang tawag ng Amerikano sa kanyang pastor ay reverend. Noong pa po unang panahon, ang tawag sa pastor, reverend. Ayaw lang po namin talaga kasing ginagamit kasi ang ibig sabihin ng reverend, kagalang-galang. Parang nakakakati ng talampakan para kalilipad na hindi maintindihan. But ginagamit lang po talaga yun out of respect na mga Western people sa pastor. Hindi sila tinatawag na pastor, reverend. At hindi naman sila tinatawag na pastor sa lugar po nila. Pagka nag-uusap-usap po yung mga tao dun, hindi man sila nagpapatawag na pastor, hindi sila nagpapatawag ng reverend. Pagka nandito sila, nagugulat sila, lahat ng tao, pastor, hanggang masasanay po yun. Pero sa kanilang mga lugar, hindi po sila tinatawag karaniwan ng reverend, maliban na who leads your church is reverend. Pero pag nag-uusap sila, tatawagin po sila sa pangalan. Ganun lang. Ngayon sa Pilipinas, ewan ko ano nangyari sa mga pastor. Si deacon, mababa. Tapos meron pang mababa kay deacon, yung staff ng church. O meron pang mababa doon sa staff, yung mga member, si staff, tapos si deacon. Pagkatapos, bago dumating kay pastor, meron pang si assistant pastor. Pagkatapos si associate pastor, tapos si reverend, tapos si bishop. Parang tumaas na yata, tumaas masyado. Pare-parehas ang tawag eh. Saan galing po yun? This is because of our pride at kayabangan, merong mga level-level. Kung papansinin niyo po yung qualification ng deacon at saka ng pastor dito sa mga to, ang pinagkaiba lang po, yung kanilang homework, yung pastor nagtuturong pangkaraniwan, yung deacon sa mundane works. Pero yung qualification po nun, yung parehas lang po yun eh. Pansinin nyo, basahin nyo ulit yan. Parehas po halos yung qualification po nun. O di, pastor, meron bang deacon na nagtuturo
Mayroon. Si Philip, the evangelist, ay isang diakono. Kaya hindi ito pwedeng tas. Pataas tayo ng pataas ng ranking. Ulitin ko po, ang reverend ay pangkaraniwan pong tinatawag sa Western countries sa mga pastor. Ina-address po yan kapag bisita ka, reverend. Sino yung nandun is reverend. Hindi ito yung, alam niyo yun, na pastor ka na, tapos kailangan kang i-ordain para maging reverend. Tapos lalagyan kang puti dito. Nakakita na kayong ganon, yung sa pari. Ang mga pastor, ginagamit na ngayon kasi ginamit daw ng mga pastor yan nung unang panahon. Ibig sabihin, nagsasalita ka daw ng salita ng Diyos at kailangan kang irespeto. Paano, pag out of context yung may suit nun? Ano na? Tatanggapin ko ba outright yun? Hindi po ganun. Yung pagtuturo po ng mga manggagawa ng Diyos noon is to teach them how to study para maunawaan nila ang salita ng Diyos. Intindihan po natin. Kaya pag sinabi natin pastor, reverend, bishop, overseer, pare-parehas po yun. Malinaw. Walang mababa, walang mataas. Kapag mayroong nakaisip ng mataas dyan, mayabang yun. Madali ba magpa-bishop? Madali lang po. Kasi nakapanood ako paano mag-ordain sila ng reverend. Pati yung mga ino-ordain, hindi naintindihan bakit sila ino-ordain. Sabi ko, bakit kayo nagpapa-ordain? Sabi ng ino-ordain. Hindi ko maintindihan, pastor. Bakit kami kailangan pang i-ordain? Pastor na kami. Tapos nagpapa-ordain, Kaya habang ino-ordain, natatawa kami. Ino-ordain siya, natatawa ako. Bakit siya nagpapa-ordain? Kasi yung head pastor nila, pina-ordain sila. Pinagpa-ordain naman. Hindi ko alam bakit. Pero pare-parehas lang po ito. Okay, pero wag niya naman pong lapastanganin yung bishop. Okay, kaibigan akong bishop, I give him a lot of respect. At alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Nagbibiro nga siya, gusto niyo ba pagka nag-ordain ako ng bishop, sasama ko kayo sa interview? Sabi na, kayo mag-interview. Pag babagsak sa inyo, di ko tatanggapin. Ayaw naman namin sumali. Kayo mag-interview. Pag bumagsak, tatanggalin. But anyway, ano yung qualification ng overseer, ng bishop, ng pastor, etc., etc.? Sabi niya sa verse 2, therefore an overseer must be above reproach, the husband of one wife. Kaya nga po yung asawa ng pastor, wag niyang tinatawag na pastora. Alam ko naman po, in our community, kapag asawa ni mayor, ang tawag natin doon sa asawa ni mayor, mayora. Ang asawa ni kapitana, ang tawag natin, ni kapitan ay kapitana. Paano kung babae yung mayor? Anong tawag niyo kay asawa niya? Mayor? Mayoret. Ibig sabihin, maliit na mayor. Kasi nakabigay na doon sa mayora yung title na mayor. Paano yun? Bibigay doon sa asawa ng mayor. Yung presidente ng Pilipinas, si Madam Gloria, yung asawa niya, hindi naman tinawag na president. Anong tawag? First gentleman. Kahit hindi na tinutulungan yung asawa niya, gentleman pa din. Yung mayor, ganun din po sa pagpapastor. Yung asawa ng pastor, wag yung tinatawag na pastora. Dahil meron mga nagpapastora, magkakagulo po kayo. Pag yung kausap niyo matinong asawa ng pastor, makikikulitan sa inyo, sasabihin niya pangalan. Ito po yung pangalan ko, Sister. Ito, hindi po ako pastor. Intindihan po natin. At kahit na pangkaraniwan natin ginagamit sa kultura, hindi po applicable sa mga ganito. Kasi magdudulot po yan eventually ng ibang kahulugan. Sober-minded, self-controlled. Kapag yung pastor, malito-lito na yung kaisipan, pare-retire na po natin. Pastor, iba kung ano na yung pinagsasabi mo, baka kailangan na pong mag-retire. Self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. Not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome,
not a lover of money. He must manage his own household well with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Ito po yung qualification na meron dapat yung pastor. He must be a recent convert, hindi bagong mananampalataya. Kailangan kasing i-test. Kaya lang sa mga churches, kapag yung manggagawa ay masipag, tinatawag na kagad pastor. Gitarista, nagiging pastor. Nagpa-piano, masipag magpiano, masipag sa ministry, ginatawag na pastor. Hindi ganun. May qualification na dapat sundin ang mga manggagawa, ang mga iko-qualified to be called the pastor of the church. Sabi niya, baka maging mayabang yung pastor. Ito po yung qualification. Pag sinabi yung pastor, elder, bishop, magkakamuka. Samahan niyo pa po ko sa Pedro. Unang Pedro chapter 5. Verse 1. 1 Peter 5 verse 1. So I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the suffering of Christ, as well as partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being example to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. And this time, mga kapatid, ang tawag ni Pedro sa kanyang kapwa manggagawa ay mga pastor, kasi shepherd. Kaya elder, pastor, bishop, overseer, pare-parehas po yan. Dito kay Pedro, ang tawag niya sa kanila ay mga pastor. Okay, pag sinabi natin, pastor, yung kausap ni Pedro ay mga pastors, yes. Bishop, yes. Elders, yes. Overseer, yes. Pare-parehas lang po yun. Naintindihan na po natin. Well, pag sinabi natin, balik na po tayo kay Dr. Lucas sa aklat po ng Gawa. Acts 20, at itutuloy po natin ang usapan. Now from Miletus, verse 17 po ko, he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, ito na po yung pagpapaalala niya, and you would see the attitude o yung the service of Paul. Tignan niyo po yung nakalagay. Sabi na, you yourselves know how I live among you the whole time from the first day that I set foot in Asia. Verse 19. Serving the Lord. Si Apostol Pablo, nung nandun po siya sa ministry ng mga toys, Asia, ano ang ginawa ni Pablo? He served the Lord. Yung idea ng serving, yung salitang serving, yung kanyang paglilingkod, galing daw yan, mga kapatid, dun sa ideya na tinatawag na bond servant o servant o alipin. Nung sabihin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinusulatan
pinaglilingkuran niya ang Diyos, siya ay naging alipin ng Diyos. Servant. Sa ministry na ibinigay po ng Diyos sa kanya. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Nagtuturo siya ng mabuting balita. Saan man siya dalihin ng banal na Espiritu o papuntahin ng Diyos, kung saan man siya itunguhin, ang ginagawa niya ay naglilingkod siya sa Diyos. Anong ministry na meron sa kanya? Ang ministry na binigay sa kanya ng Diyos is to become a pastor of apostol para sa mga hentil. Kamukha po natin. Kaya umabot yung mabuting balita sa atin. Ito po yung kanyang ginawa. Pag ililingkod, hindi po ito yung, alam niyo yun, when you serve in the ministry, akala ng iba is yung pastor ay mataas. Hindi po. Iba lang yung spiritual gift na meron po sa mga pastor. Iba din po sa mga miyembro. Kaya magkakaiba po tayo ng ginagawa sa ministry. Tutuloyin ko lang po ang pinaglilingkuran ni Apostol Pablo ay ang Diyos. When we serve, tayo lahat. Pag tayo naglilingkod, hindi tayo naglilingkod para sa alinmang mga bagay. Ang pinaglilingkuran mo ang Diyos. Kaya nga kapag naglilingkod kami, nakakakita o wala, you serve the Lord. Dahil ito para sa Diyos, hindi para sa iyo. Kung ano man ang ministry na meron kayong ginagawa sa simbahan, kung wala, please have your part. Dahil paglilingkod po ito sa ating Diyos. Paano? Sabi niya, with all humility. Meron mga maglilingkod is pag tinatanong mo sila, ano ang ministry nila sa church? Iba kung paano magsalita yung choir at saka yung nasa music ministry at saka yung cleaner. Pag tinanong mo yung cleaner, sabi mo, anong ministry mo? Ay, ako po'y tagapaglinis sa church. Okay naman, di ba? O ikaw, teacher po ako ng Sunday school. Ikaw, choir po ako ng church. Anong pinagkaiba ba nun? Pagka-choir, pagka nasa music ministry, with all integrity, kapag tagalinis ka sa church, with all kababaan lang yon, mas mababa kasi maglilinis sa church. Pareho naglilingkod yun eh. At ang pinaglilingkuran ng Diyos, ang mahirap, yung naglilinis, tuwang-tuwa siya at may pagpapakumbabang naglilinis. At yung choir ay punong-puno siya ng yabang kasi alam ko po ano ibig sabihin how choir is appreciated sa church. Nung maraming panahon, nung nagko-choir kami is, pinagbawal namin na pumapalakpak after the choir. We don't want to disturb the church service. Kasi pag pinabayaan mo, may papalakpak. At alam mo yun, at ang daming gustong mag-choir kasi nga nasa harapan with all the pride and dignity sa pagkanta. Pero mas mababa ba yung paglilingkod ng iba na hindi nakikita sa kanyang mga ginagawa? Hindi po. Parehas pong naglilingkod yon. But if you do it with all humility, mas natutuwa ang Diyos sa paglilingkod po natin. Ito po yung attitude in the ministry. Huwag tayong mayabang, huwag tayong palalo. Kahit nga yung manggagawa po ng Diyos, pinapaalalahanan eh. Balikan po natin sandali ang unang Pedro chapter 5. 1 Peter 5. Nabanggit na po kanina yung qualification. Kaya lang sa 1 Peter kasi mas pronounced po yung pagkakalagay ni Apostol Pedro. Verse 2 ng chapter 5. Sabi na, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight,
not under compulsion, but willingly. Yung maglilingkod ka taos-puso na gusto mo talaga siyang gawin. Ang paggawa at sa pagmiministeryo mo sa Panginoon. As God, sabi na, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering. Kung merong isang pastor sa Malaysia, akala niya na siya yung naggawa ng ideya na sa mga pastor, meron mataas na pastor. At gumawa pa ng libro po yun. Gumawa siya ng libro. Mga pastor, merong mataas na pastor. Hindi ko alam kung gano'n niya pagkasabi. Sa mga pastor, merong mataas na pastor. Di ba domineering yun? I'm the boss. Sa mga pastor, I'm the boss. Para wala naman tayong makita doon na merong pastor na mataas. Kung meron po tayong makikita na pag nagbabasa kayo ng kasaysayan ng mga apostoles, sino palagay nyo ang pinakamataas sa mga apostoles? Pedro. Pero nagkagulo sila sa Acts 15, ang nagdesisyon yung kapatid ng Panginoong Jesucristo na hindi kasama sa mga apostoles. Si James. Kapatid ni Jesus Christ kay Mary. Si James. Siya yung nagdesisyon. Ito yung opinion ko. Pag sabi ng opinion niya, wala nang ibang opinion. Ganun po yung pagrespeto nila sa kanya. Pero wala, doon sa 12 disciples, none of them nagbigay ng ganong katibay na pananalita except yung isa na naging elder ng church at hindi siya apostol kasama nung 12. And Paul is also present. Barnabas is present. But James, the brother of Jesus Christ, kay Mary, siyang sumagot. This is my opinion. Kapag si Pablo babalik ng Jerusalem, ang gusto niya makita si James o si Santiago na kapatid ni Jesus Christ kay Mary. Yun po yung kanyang pupuntahan lagi. Ganun niya nirespeto yon. Pero hindi siya kasama sa 12 disciples. Hindi, kasama. Nagkaroon lang ng paniniwala kay Jesus Christ si James, mga kapatid. Malamang-lamang at the cross. Dahil isa sa kanila ang nagsabi sa ating Panginoong Jesucristo, bakit hindi ka pumunta sa Jerusalem, ipakita mo kung sino ka. Pinapagalitan yun. Kaya pag binabasa niyo yung John, yung mga kapatid ni Jesus Christ, di pa naniniwala noon sa Kanya until makita na lang natin sila after His death. Nandun na po sila at kasama sa meeting ng mga Christians. God, domineering, it should not be. Di tayo pwede nagyayabang ang mga manggagawa ng Diyos. Kaya, by the way, yung pastor na nagsulat ng libro na mga pastors ay meron pang mas mataas sa kanila. Nireview po siya ng mga Reformed Baptists and nagsisi na po yun. But I just want to use the example. Pero ayon sa mga Reformed Baptists, kasi Reformed Baptist po yung nagsulat. Kinorek po nila yon at tinanggap niya. Problema natin, yung nagbasa ng libro niya, baka hindi kinorek. Pero siya nakorek. Yung sa iba, hindi ko po alam. Ano pa ang meron? And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Likewise, you are younger, who are younger. Be subject to the elders. Clothe yourself of all with humility. Malinaw ko yung pagkakalagay. In serving in the ministry, matalino ka man, magaling ka man, humility is still part of it. Balikan niyo na po yung Acts. Anong struggle ni Paul? Ito po yung struggle po ni Paul sa kanya ministry.
Verse 19, serving the Lord with all humility and with tears, and with trials that happened to me through the plots of the Jews. Anong iniiyak ni Paul? Ba't si Paul kailangan niyang umiyak? Isa sa mga mabigat kay Apostol Pablo, mga kapatid, ay yung kanyang kapwa mga Hudyo hindi manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niya kung saan sila pupunta kapag sila inaabutan ng kamatayan. Sa simpleng usapan, yung kanyang pamilya mismo para na kapwa niyang Hudyo, kung maalala niyo pag-aaral natin sa Acts, kung bakit si Apostol Pablo pilit siyang bumabalik sa mga Hudyo. Alam niya itong mga mambubugbog sa kanya. Babalikan niya sila, pupunta sa mga sinagoga. Alam niya na siya ay hostile sa kanila, pero babalik pa rin siya sa kanila dahil gusto niya silang ma-save. Gusto niya sila na magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dahil alam niya kapag yung tao hindi nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pupunta yon sa impyerno. Kaya pilit siyang magbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Ano pa yung kanyang naranasan? Tingin ko nga ng mga struggle. Yung gustong patayin siya ng mga Hudyo. Hindi po ito biro. Minsan parang, pastor, madali lang yung mga naranasan niya. Halos ikamatay niya lahat po yan, mga kapatid. Sa Acts 9:23, nakaranas po siya ng ganyan sa mga kapwa niya Hudyo. Sa chapter 13, verse 6, sa chapter 14, verse 2, sa chapter 14, verse 19, sa chapter 17, sa Thessalonica, sa Berea, sa chapter 18, sa Corinth, chapter 19, sa Efeso. Lahat po ito, naranasan niya yung ganito. Kaya pag sinabi natin, pastor, si Pablo ba, maraming dinanas na mga pagsubok? Yes. But still serve the Lord. Tayo mga kapatid, kumusta yung ating service in the Lord? Kumusta yung paglilingkod natin? And am I serving the Lord willingly? O naglilingkod lang ako dun sa pagbakante ka, pag kaya mo lang, okay naman sana yun eh. Ang mahirap, pag gusto mo lang. Sabi, pastor, ang nakalagay sa Bible is your worship is an act of spiritual service. Yes. But everyone is worshiping the Lord. Anong pinagkaiba mo doon? Lahat naman ay nagsisimba. O anong pinagkaiba mo? Wala. Samahin niyo po ako sa Romans 12. Then, pwede na pong bitawan yung Acts 20. Dito po ako magka-close. Sabi po sa Acts 12, Romans 12, verse 3. Tama ba ako? Romans 12, verse 3. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment. It's according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another, having gifts that differ according to the grace given us, let us use them. If prophesy, in proportion to our faith, if service, in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. Mga kapatid, the spiritual gifts. Anong gift ang binigay ng Diyos sa iyo? Then use it to the best you could by the grace of God to serve the Lord.
Hindi pwedeng wala kang ministry sa church. Get involved. Pastor, ito lang yung kaya ko eh. Parang wala naman sinabing ganun na ito lang yung kaya ko, ayokong maglingkod. Sabi niya, kung service, you serve. Kung nakakapagturo ka, you teach. Sinabi ba niya na maliit na teaching, malaking teaching? Kapag nagli-lead, malaki ba? Maliit? Kapag ako nag-exhort, malaki, maliit? Sabi ba niya doon sa pagko-contribute? Kailangan magko-contribute ka lang kapag malaking kaya mong bigay, pag konti, hindi na kailangan. Ano naman siya sinabing ganun? Gusto mo pa mag-serve? Mahirap, pastor. Ano yung gusto mo? Pag-serve ka mukha ni Apostol Pablo, nabubugbogin ka pa rin. Ayaw naman natin na ganun. Pinagpala tayo, you've been living in the Philippines, at dito ka nabubuhay. Kahit magulo yung politics natin, dito ka nabubuhay sa Pilipinas, hindi bawal ang Kristyanismo. Kung nakatira ka sa North Korea, will you leave the North Korea? Paano kung naipanganak ka sa Vietnam, bawal magdala ng Bible? Bawal mag-share ng gospel sa Vietnam? Sa Malaysia, ganun din, magbibigay kang tracts, tapos may nakasulat sa ilalim, for Christian only. Pag binigay mo sa Muslim yun, 6 months imprisonment. Kulong, 6 na buwan. Sa Pilipinas, mamigay kang tracts, makukulong ka. Mangangaral ka sa palengke, makukulong ka. Magka-gather tayo ng ganito openly, huhulihin tayo ng pulis. Hindi, nagtuturo nga kami sa mga pulis. We have all that freedom. Nakakapagturo kami sa army. Meron kaming ganong kalayaan. Hinihingan kami ng tulong ng gobyerno para tulungan namin yung mga tao under parole. Tuturuan daw namin sila sa Biblia. We have all the freedom. Di ba tayo malaya? Ang tanong, ito yung pinakamasakit. Marami sa mga democratic country, mga mananampalataya din nagsaserve. Yun po yung akusasyon ng pastor ng Russia. Sabi ng Russian pastor, at least sa amin, alam namin sino yung mga born again because they serve. But sa inyo, kilala niyo yung mga born again? Do they serve? Ano yung pinagaiba, kapatid? Gusto niyo ba munang makongkar tayo ng komunista para mag-serve tayo? Pero dito ka na ipanganak, may kalayaan. You serve. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Maikli lang ang buhay. Di natin alam ilan yung binigay ng Diyos sa atin na buhay. Hanggang kailan tayo. Sana aabot tayo ng 100 para meron kang 100,000. Di mo na rin may bibili ng gusto mo yon dahil malamang-lamang, di ka na makalakad. O kung ano pa yung kalagayan natin. Di natin alam kung ilang taon bibigyan ng Diyos sa atin. But let's choose every opportunity to serve the Lord. Tapos, sasabihin, pag namatay na tayo, sasabihin natin sa langit, sana noon naglingkod pa ako. Ay, hindi na, ngayon ko na po sabihin, maglingkod na po tayo. In the service of the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, nakikili lang ng buhay. At malinaw na pong pagkakalagay sa Biblia how limited it is. Gaano kaikli lang ang buhay namin. Ang manggagawa niyong si Apostol Pablo ay naglingkod kamukha ng bondservant. Sana ganon din kami. May ganon kami na maglingkod. Buong buo kami na gustong maglingkod. At merong pagpapakumbaba kahit na mahirap. At magawa po namin ito para sa inyong kaluwalhatian at hindi to please ourselves, but to please you, to please the Lord Jesus Christ. Na siya nagbigay sa amin ng kalayaan mula sa kasalanan para makapaglingkod sa kabutihan. Tulungan kami, aming Diyos, kung nanlamig na kami sa aming paglilingkod. Pag-alabin ulit ito upang kami muling maglingkod ng may katapatan at buong paglilingkod po sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo,
po yung aming dalangin. Amen.